Tuloy ang pag-ati ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Martes. Nakakulong na sa New Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada matapos iparesto ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder, kaugnay sa umano'y kickback sa flood control projects. Sabi ni Estrada, inosente raw siya at lilinisin niya ang kanyang pangalan. Nagkataasan naman ng boses si Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla habang inihahain ang arrest warrant kay Estrada. May unang balita si Joseph Moro. Matapos basahan ng Miranda rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jinggoy Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 ng hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Kasunod niya na dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustodiya ng pulisya, humarap muna si Estrada sa media. Gate ng senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Pagkatapos na magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP CIDG para ihain ang warrant of arrest. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights. Sa gitna niya, nagkataasan ng boses si Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Let's walk. Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa bidyong ito na ibinigay sa GMA News. You can arrest her right now. Sir! You can arrest. Ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senador Jinggoy. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanang hukuman. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege
when Bato escaped. Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado, tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators. May God bless Senator Jinggoy and his family. Nasa tabi ni Estrada sina Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan, dinala muna siya sa PNP Hospital dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an undetermined amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama rin sa mga inisyuhan ng warrant of arrest sina Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzales Jr. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, hindi tulad ng kasong graft. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Pinuna ng ilang House prosecutors sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, pag-iwas pa rin sa paglilitis ang pinakabuod ng mga sagot ng bise. Ang tanong niya, allergic o takot daw bang humarap sa proseso ang bise? Ang sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, kung wala'y tinatago, bakit ayaw ni Duterte sa paglilitis? Nakahanda raw ang House Prosecution Team na sagutin agad ang tugon ni Duterte sa articles of impeachment. Oras na matanggap na nila ang kopya nito. May unang balita si Marisol Abduraman. Partikular na mga sagot ang gustong makuha ng House Prosecution Team mula kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Kabilang ang bantay ni umano sa first couple. Umano'y maling paggamit ng confidential fund at umano'y di maipaliwanag na yamang hindi na-deklara sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Let us recall that during the Justice Committee proceeding, wala po tayong nakuhang responsive answer to the allegations of offenses. Those which were alleged in their answer are all constitutional issues which are still pending before the Supreme Court. Agad nilang ihahanda ang kanilang reply sa Senado, oras na matanggap ang sagot ng bise. Wala pa raw natatanggap na official notice ang House of Representatives mula sa impeachment court hinggil sa schedule ng pre-trial conference, maging ang unang schedule raw ng trial. As a matter of fact, whether papayagan ba o hindi itong pre-trial conference na ito. But we look forward that since the Senate already convened the impeachment court, we are positive na magtutuloy-tuloy ito. Hindi rin sila nababahala kung matuloy ang umuugong na kudeta sa Senado. So long as hindi madidelay ang impeachment trial, it is not really a concern as to who are in the majority and who are in the minority. The mandate of the Constitution is clear, trial forthwith. Hindi pa sinasabi kung ilan ang mga private prosecutor na tutulong sa kanila. Sa tanong kung may mga witness daw ba na manggagaling sa kampo ng Vice President, we are considering to move for the issuance of subpoena to some officials of DepEd and OVP. But as to who these officials are, we cannot disclose them yet. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA News. Mababa ang presyo ng karning baboy ngayon sa ilang palengke. Ang problema ng ilang nagtitinda, patumol naman ang benta. Kaya hiling ng isang agri-group ibalik sa 30% ang taripa sa imported na karne para hindi malugi ang hog raisers at pork vendors. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Iga, nangangamba ngayon ang mga nagtitinda ng karne ng baboy at mga hog raisers dito sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng buhay na baboy.
Good news para kay Chef Christian, ang pagbaba sa presyo ng karne ng baboy sa pamilihan. Mas na kami dahil mas kumikita pa kami. Pero kabaliktaran daw ito sa mga nagtitinda ng karne ng baboy sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Mababa na raw kasi ang presyo, natumal pa ang bentahan. Minsan, kung mababa ang baboy, mas medyo mahina. Pag mataas, malakas. Dahilan siguro sa mapagmura, may nagkakatay siguro sa mga bahay-bahay, pinautang nila. Bumaba ng 10 piso ang presyo ng kada kilo ng kasim, pige at pork chop. Gayon din ang liempo. Paliwanag ng sinag, bunsod ito ng pagbaba sa presyo ng live weight ng baboy. Ang dating nasa 195 pesos kada kilo na live weight price sa Northern Luzon, ngayon ay nasa 180 pesos kada kilo na lang. Of course, lugi na naman yung mga racers. Gusto nila ialaga siguro ng mas malaki para medyo yung gain in weight doon nila hahabulin. Nararanasan pa rin daw ang oversupply sa lokal na karne ng baboy. Bumaba rin ang presyo ng imported na karne ng baboy na bunsod ng oversupply. Hiling ng sinag sa pamahalaan, ibalik sa 30% ang taripa ng imported pork meat products para maiwasan ang tuluyang pagkalugi ng mga hog raiser at pork vendors. Igan, dito sa Luzon ay nagkakahalaga ng 190 pesos ang landed at dressed imported meat, habang nasa 280 pesos naman ang lokal na dressed pork. Para sa kalaman ng mga kapuso natin, ang dressed meat, ito yung nakatay, nalinisan at ready for sale na sa mga merkado. At ayon nga sa sinag, kapag ibinalik sa 30% ang taripa ng imported meat ay magiging 240 pesos na ang kada kilo ng kanilang dressed pork. Ibig sabihin, magiging patas na ang presyohan ng karne ng baboy sa mga pamilihan at tataas pa ang bentahan ng lokal na baboy. Igan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Malapit na raw bumalik sa pre-Middle East War ang presyo ng mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. At ngayong araw po mararamdaman ng mga motorisang malakihang tapya sa presyo. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Ivan, good morning. May big-time oil price rollback nga ngayong umaga. Halos 10 piso sa diesel at halos 5 piso naman sa kada litro ng gasolina. Ikinatutuwa yan ng mga nakausap nating namamasada. Alas 4 ng madaling araw, nadatnan namin nag-aayos ng kanyang jeep, ang 71 anyos na tsuper na si Tatay Limuel. Nasira raw kasi kahapon ang kambyo ng jeep, kaya nakaisang biyahe lang siya at hindi nakabawi sa gasto sa pinakargang diesel. Ikinatuwa niya ang big-time rollback sa presyo ng diesel na epektibo ngayong araw. Ginhawa raw ito lalo't nasa 400 pesos na lang ang naiuwi niyang kita kada araw. Kahit paano, nabawasan yung konti yung namin, yung pagkarga na bayad sa diesel. Ang laking bagay kaysa noong umabot ng 140, 120, 100. Natsyempohan naman namin ang taxi driver na si Edgar na nagbibilang ng ipambabayad sa gasolinahan. 400 pesos lang daw ang kaya niyang ipakarga. Mabuti na nga lang daw at may 100 pesos na loyalty discount sa gasolinahan. Kaya nakapagpakarga siya ng mahigit 6 na litro ng gasolina. May pandagdag daw siya sa panggastos sa mga gamit sa eskwela ng mga anak nila. Malaking bagay talaga yun. Dapat bawasan pa nila para makapambili ng ulam sa bigas. School supply, kulit ito, bigyan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, papalapit na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pre-Middle East War prices na 50 hanggang 60 pesos. Epektibo ngayong araw ang 9 pesos at 26 centavos na kaltas sa kada litro ng diesel, 4 pesos at 76 centavos naman sa gasolina, habang 10 pesos at 86 centavos sa kerosene.
Ivan, yung mga nakikita ninyo ngayon, no, yan yung mga pasahero ngayong umaga as of this time. Dito yan sa babaan at sakayan sa may Philcoa. At dahil rush hour na, talagang tayuan sila no, sa mga sinasakyan nila na bus. Tapos siksika naman doon sa jeep. At kapag may mga dumadaang taxi, no, yung mga naghahanap minsan, talagang nag-uunahan sa pagkuha or pagpara ng taxi. At traffic situation dito sa kahabaan ng Philcoa, sa mga puntong ito, marami ng motorista pero tuloy-tuloy or dire-diretso pa rin naman yung takbo ng mga sasakyan. Yan po muna ang latest mula po dito sa Quezon City. EJ Gomez, GMA News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa shoe capital of the Philippines, ang Marikina. At nandito po tayo sa isa sa pinakamalaking shoe factory dito po sa kanilang lungsod. Ano? At kanina binanggit na po natin yung ilang mga school shoes na talagang ang range po ay nasa 750 to 800 pesos. Yan po, buy one, take one na po yan. Ha? Kaya 2 pares na mabibili nyo sa ganung halaga. At talagang kung kayo po ay naghahabol na makabili ng mga sapatos na dekalidad, matibay at talaga namang mura, talagang dito kayo dapat pumunta sa Marikina. Ngayon, meron din po tayo, hindi lang po itong mga pang school shoes, meron po tayong mga pang trabaho. Makikita po ninyo dito sa aking gilid, ay marami pong mga sapatos na panlalaki. Ayan, pwedeng pang trabaho po yan. Pwede rin pang forma. Ayan, meron po tayong mga bota rito na ang halaga 1,500 pesos lang po. At saka rito po naman sa aking likuran, may iba pang mga klase, mga variety. May parang velvet dito, tsaka ito leather na mga bota na 1,000 pesos lang po ang halaga. At meron din syempre for ladies na bukod sa pang-eskwela, meron ding mga pang-opisina katulad nito. Ayan, maganda. Pwede rin pong pang-date, di ba? Tsaka bukod po dyan, meron din po rito mga mabibili na mga belts, ayan, mga lahat gawa sa leather po yan. So, nandyan po yan, iba't ibang mga sizes, 450 pesos lang po ang halaga. Ngayon, kung gusto nyo, iba naman, mga iba't ibang klase ng mga sandals, meron din po rito. So, yung mga halaga po niyan, yung mga sa kids, again, gaya ng binanggit ko kanina, nasa 750 to 800 pesos, buy one, take one na po yun. Yung sa adults, merong 1,000 to 1,500. Yung regular shoes po ay nasa 900 to 2,500. Yung mga boots na pang trabaho, gaya ng binanggit ko kanina, nasa 1,000 o 1,500 sale po yan. So, dito po kayo pumunta sa Marikina kung nais nyo po ng dekalidad na sapatos.